Ang sulok ng mundo ihahatid sa inyo. Balitang napapanahon, balitang kabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga kabigtan, anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao, big news na yun. Pilipinas, kasama nyo araw-araw, big news kapitan, anytime. Big news kapitan, anytime. Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo. Balitang napapanahon, balitang kaabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga kabigtan, anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao, big news na yun. Pilipinas, kasama nyo araw-araw, big news kapitan, anytime. Big news kapitan, anytime. Big news kapitan, anytime, anytime. Para sa big news ngayong Pinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao, big news ngayon Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka big time, big news ka big time, anytime, anytime. Big news ngayon Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka big time, anytime, anytime. Big news ka big time, anytime. Bawat oras may mahahalagang kaganapan. Bawat oras may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Philippine Standard Time, mga kabig time, magandang umaga po. Magandang umaga bayan. At syempre samahan nyo kami sa isang oras na balitaan dito sa Big News ngayon, Pilipinas sa Arangkada Balita. And of course, don't forget share, like, and follow po ating live today so, sa ating programa sa Arangkada Balita. Good morning Pilipinas. Kamusta po ang inyong mga araw? At syempre, ang araw po ngayon ng Huwebes. And good morning po sa lahat ng mga kabig time po natin dyan. And don't forget share, like, and follow po ating live today dito po sa Big News. At syempre, Arangkada Balita nationwide po ang ngayong umaga. So good morning po sa inyong lahat. And don't forget share, like, and follow po ang ating live today. At gandang umaga po sa lahat na nakikinig po dyan sa 106.9 dyan po sa BNNB. And of course sa 94.3 po dyan sa Rizal, Binangonan, sa Barkada sa FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! And of course good morning po sa lahat na mga kaibigan natin yan sa Tacloban sa 106.1. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! At syempre, ay nako, medyo masama po ang ating panahon ngayon. Medyo maulan. At sana hopefully ngayong umaga ay maayos ang ating panahon. Kahapon medyo maulan-ulan kahapon eh. Medyo hindi ko kami nakalamerda kahapon. Sana all.
hindi nakalamerda, no? Hindi nakalamerda yung mga OJT namin kahapon, no? Talagang maulan, no? Yan po, magandang umaga muna kay Mama Danica Marquez Ramirez. Good morning. Good morning! At magandang umaga din po Kuya Gary. Good morning sa lahat ng mga big time po natin dyan. Kantabay po sa ating programa, Sarangada Balita Nationwide. Lalo po dyan sa Tacloban, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! And of course, dyan po sa Binangunan Rizal, magandang umaga po sa ating mga nakikinig po dyan sa ating mga naka-walk up na station. Magandang umaga po. Good morning! And good morning sa lahat ng mga big time po natin. Magandang araw. At syempre, puno-puno na mo tayo ng mga balita. At abangan po ang mga programa this week. Atong mga balitang tanghali, balitang sa hapon. At marami na po tayo idagdag po dito sa ating programa. Dito sa Arangkada Balita. And of course, ang big news ngayon, Pilipinas Radio. Good morning. Good morning! Lahat ng mga kabig time po natin o kilos-kilos dahil ho yung mga estudyante po dyan. May mga pasok ngayong umaga. Pag kumilos na po kayo, no? Para ika nga ho, hindi kayo malate sa inyong trabaho. Sana ha. Para hindi kayo malate sa inyong mga trabaho. At syempre, inat-inat kayo. Dahil ang oras po natin. Ay, ang oras natin na alas 6:05 na po ng umaga. Ay, nakanda na ba ang mga baon ni Mr. at ni Mrs.? Oo, di ba? Baka hindi pa ho nakahanda dyan, nakoy handa na ho ninyo. At syempre, yung mga lakad ngayon na ba, wag ko kayong patumpik-tumpik po dyan. Kayo po ay umilos na ng mas maaga. Siyempre sa inyong mga lugar, traffic kahit saan pa yung may nagbabiyahe po dyan, hanggang morning sa inyong lahat mga kabig time. Good morning! Okay, standby sa ating mga balita. Balitang lokal, balitang abroad, at balitang Ronda Provincia. At kasama po natin ating mga big news reporter. And of course, doon sa ating mga kabig time po, no? At yung mga hindi ho number po ng big news sa Pilipinas. Siyempre, hindi po, yung aming reporter po dyan sa Mindanao, hindi na po connected itong si Angelito Europa. At itong si Chitsky Great Salig. At ito si Jokras Baroga. Yan po ang ito yung mga in part of the Sultan Kudarat, Maguindanao and Sarangani. Not be longer connected in the big news ngayon Pilipinas. Ito si Angelito Europa. At ito si Jitsky Great Salig. And ito si Jokras Baroga. So hindi na po sila connected sa big news ngayon. Hindi po sila official reporter ng big news ngayon na Pilipinas. So medyo iwasan po natin. So hindi po any transaction po, no? Hindi po sila connected dito sa big news ngayon Pilipinas. At tinanggal na po sila ng management mga kabigtan. Alaman, standard time mga kabigtan, mga oras po natin ay alas 6:07 na po ng umaga. And standby at dadako na po tayo sa ating mga balita ngayong umaga mga kabig time. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Philippine Standard Time mga kabig time, mga oras po natin ay alas 6:08 na po ng umaga. Samantala at dadako na po tayo sa ating balitang abroad ngayong umaga mga kabig time. News, balitang abroad. Samantala sa balitang abroad ngayon at balitang national, itong ceasefire para ho naman sa 12 araw ng war o ito sa Israel at Iran ay inanunsyo ngayon ni Donald Trump mga kabigtay. Arangkada.
Inanunsyo ngayon ni US President Donald Trump na ito ay nagkasunod o ito ang nagkasundo na ang Israel at Iran para ho sa magkakaroon ng complete o itong total ceasefire para ho sa 12 araw na gera at dalawang bansa at ilang oras mula sa ngayon. Sa isang statement mula sa White House, sinabi ni Trump na ito ay magsisimula ang ceasefire o tigil putulan sa oras na ito kompleto ang dalawang bansa na ang kanilang humiling misyon. At ito ay naasahan sa loob po ng 24 oras. Official na ito ay matatapos ang 12 araw na labanan kung saan ay sisimulan ito ang Iran at susunod na ang Israel. Ayon nga kay Trump, ang kasagsagan ng ceasefire para naman ho sa kabilang sa panig ng manatiling kapayapaan sa at magalang. Hinati din ni President ang Israel ni Donald Trump at Iran ang pagkaroon po ng lakas na dapat at kadunungan na ito ang pagwawakas o ng tinatawag na niyang dalawang araw na lian ng Israel at itong Iran, mga kabig time. At samantala ay isang digmaan ang maaari itong tumagal na maaring taon at ito ay kuminsalan sa buong gitnang silangan, subalit ay hindi anya ito kailangan na mangyari pa, mga kabig time. Base nga sa isang official, may alaman sa negosasyon ay hingil sa o tigil sa tinatawag ceasefire. Si Qatar Prime Minister Sheikh Hamad ay ang bin ito Abdurrahman at Tani ang nakikipag-secure sa mga kasunduan sa Iran at sa kanyang pakikipag-usap sa ilang phone call sa mga officials sa Islamic Republic. Ito matapos ang sabihin ni Trump na sa Qatar Emir na pumayag ang Israel ang para ho dito sa ceasefire ay kinumpirma naman ng isang official ng Iran na pumayag sila sa ceasefire, subalit wala ring dokumento wala pang dokumento dito mula sa panig ng Israel, mga kabigtan. Arangkada. Balitang Nasyonal. Samantala, ang oras po natin, mga kabig time, sa oras ngayong umaga ay alas 6, 11 na po ng umaga. Samantala, sa Balitang Nasyonal ngayong umaga, Balitang Nasyonal. Sa Balitang Nasyonal ngayong umaga, mga kabigtay, Malacanang ay bumelta sa puna ni Vice President Sara kaugnay dito sa nasabing utang ng bansa. Arangkada. Bumalta ang palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay dito sa lumulubong utang ng bansa ng Pilipinas sa isang rally sa Australia. Ay kinwestiyon ni BP Sara ang mahigit sa 16 trilyong utang ng bansa. Sinabi niya na hindi naman daw naramdaman ng publiko kung saan napupunta ang nasabing inutang na 16 trillion pesos. Ayon nga sa Palace Press Officer Claire Castro ay hindi lamang kasalukuyang administrasyon ang nag-uugat ng naturang utang. Sinabi naman ni Castro noong June 2022 bago naupo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pwesto ay nasa 12.79 trillion na ang utang iniwan ng Duterte administration kung saan umabot niya
sa 6.3 trilyon ang inutang sa panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Katumbas nito sa 115% na pagtaas po ng kumpara sa mga unang administrasyon, mga kabigtan. Arangkada. Balitang Nasyonal. Philippine Standard Time, mga kabigtay, mga oras po natin ay alas 6:14 na po ng umaga. Kilos-kilos dahil ho tanghali na mo, mga kabigtay. Samantala sa balitang lokal, wanted sa carnapping at timbog naman sa Valenzuela, mga kabigtay. Arangkada. Aresto ng pulisya ang isang 41 anyos kalalaki na matagal ang pinaghahanap sa kasong carnapping sa ikinasang manhunt operation sa barangay Mapulang Lupa ng Sabado ng gabi. Inilala na ang suspect na si alias Sawan at dinakip ng sabisa po ng warrant of arrest para sa paglabag naman sa RA 10883 at New Anti-Carnapping Act of 2016 na inisyu naman ng Valenzuela City RTC Branch 17 noong August 31, 2023, mga kabigday. Arangkada. Samantala, ayun naman kay Police Colonel Gerson Visayas, OIC ng Valenzuela Police ay kinasa ang operasyon na matapos matukoy ang kinuuronan ng suspect na gumagamit ang mga operatiba ng Station Intelligence Section sa body worn camera para ho dito sa BWG bilang ho sa bahagi ng transparency sa pagsunod ng tamang proseso sa pagbigay ng search warrant sa nasabing suspect. Pinuri naman NPD Acting District Director Police Brigade General Arnold Aban ang matagumpay na operasyon at muling giniit ng determinasyon ng pulisya at tugisin ang mga kasong kriminal upang mananatili ang kaayusan sa lungsod, mga kabigtan. Arangkada. Minubis. Balitang lokal. Philippine Standard Time, mga kabigtay, mga oras po natin ay alas 6:16 na po ng umaga. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa Arangkada Balita ngayon nationwide, mga kabigtay. Arangkada. Samantala sa balitang nasyonal ngayong umaga, Vice President Sara ay binababasura ang impeachment complaint. Arangkada. Hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang kinaharap na niyang impeachment complaint. Ito ang nakasaad sa kanyang 35 na pahina na answer sa kautilam o itong inhatid naman ni Arnel Barretos Jr. na sa mensahero mula sa law firm ng Fortune o Narvanza o Salazar sa tanggapan naman ni Senate Secretary Renato Bantug dakong alas 5:49 po ng hapon. Bilang tugon nga sa utusan ng Impeachment Court sa naturang tugon, sinabi naman ni VP Sara na marapat lamang na ibasura ang reklamo laban sa kanya dahil nga ito ay illegal at lumabag sa 1 year o bar rules para sa ilalim naman ng 1987 na Constitution. Ang tinutukoy ng Vice President ay ang provision sa saligang batas na ito ay magpahintulot lamang sa paghain ng isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official kada taon. Kasi nga ho sa Vice President Duterte, mga kabigdayan, una nang itong pinadalhan ng kopya ang sagot ng House bago sumiti sa tanggapan ni Bantug, mga kabigdayan. Arangkada. Minubis. Balitang Nasyonal.
Samantala, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon, Pilipinas. Philippine Standard Time, mga kabig-time. Ang oras po natin ay alas 6:18 na po ng umaga. Kilos-kilos na mga kabig-time dahil tanghali na po ha. Samantala sa balitang nasyonal ngayong umaga mga kabig-time. Balitang nasyonal. Sa balitang nasyonal ngayong umaga, Peston ay nagkasa ng kilos sa protesta para dito sa big time oil price hike mga ka-big time. Nagsagawa ng protesta ang grupong transportation ng Peston sa Commonwealth Avenue, Quezon City nitong Martes, Hunyo 24 laban ho sa malakihang pagtaas naman ng presyo ng petrolyo. Kasama ang mga nagsuporta o itong mga nagprotesta para ho sa mga driver at operator ng jeepney mula sa Cubao, Bagong Sila at papuntang Novaliches. Nawagan sila na ibasura ang oil degree regulation law para itigil ang VAT o excess tax para naman sa produktong petrolyo. Binigyan din naman ng Peston sa mga presidente na si Modi Floranda na taktika lamang ng kumpanyang langis na Ostrager o magkaroon po ng price hike na hindi to sapat sa subsidy ng gobyerno kung ito ay tuloy-tuloy ang pagtaas na sabing presyo ng langis. Natansan ng mga pangunahing kumpanya ng langis ang mga presyo ng gasolina ang dalang bahagi po ngayong linggo mga kabigtay. Kasunod dito ay kahilingan ng Department of Energy na palawigin ang nasabing epekto ng mga pamimili ng mga gasolina. Ako naman si Pangulong Marcos na ang subsidiya para ho matulungan ang mga sektor na maapektuhan neto mga kabigtay. Arangkana. Balitang nasyonal. Samantala, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon, Pilipinas. Arangkana. Samantala mga kabig time sa balitang nasyonal, LRT2 at MRT3 ay may libreng sakay sa mga marino ngayong araw. Arangkana. Magandang balita dahil sa handog ng libreng sakay sa Light Trail at Transit Line 2 o LRT2 at Metro Manila o Metro Trail Transit Line 3. Itong MRT para ho sa mga seafarers na sa Hunyo 25 ngayong araw. Ayon nga sa Department of Transportation ng DOTR, ang pre-ride para ho sa bahagi ito ng pagkakaisa nila sa pagdiriwang ng Day of the Filipino Seafarer. Ang bilang o libreng sakay sa LRT2 ay sa mga marino mula sa alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Mula naman alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang MRT3 naman ay magkakaloob ng libreng sakay simula alas 5:30 po ng umaga hanggang matapos ang kanilang operasyon. Upang ito ay magkaambil ng libreng sakay ay kinailangan lamang ng mga marino ipakita ang kanilang balidong mga seafarers record book o SRB o seafarer identity o dokumento ng SID kaya o seafarer identification booklet ng SIB mga kabigtay. Arangkana. Balitang nasyonal. Samantala mga kabig times sa balitang nasyonal, 14 anyos na bibont ay nasagip sa Binondo Hotel, binugaw ng shots naman sa salda. Arangkana. Sa
Samantala matagumpay na nasagip ng Manila Police District MPD ang isang 14 anyos na dalagita wala na umano sa human trafficking sa pamagitan po ng ikinasang entrapment ng rescue operation sa isang hotel sa Binondo, lungsod ng Manila. Ayon nga sa ulat ng Women and Children's Concern Section ng WCCS ng MPD o District Investigation and Detective Management Division ng DIDMMD, nakipag-ugnayan sa kanila ang magulang ng biktima mula sa Caloocan City upang isumbong na di umano ang pagbubugaw ng isang suspect na kinilalang si Mary Grace Rivera Santos, 18 at taong gulang. Lumabas na investigasyon ay binugaw umano ni Santos ang minor di edad ang para ho sa mga kliyente kabilang ho sa mga dayuang Chinese national kapalit po ng pera. Agad naman sinailalim po ang biktima sa medical o psychological o exam para ho sa Philippine General Hospital o sa PGH bago ito inilipat sa kusodiyan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng MSWD. Ginasa ang entrapment operation matapos ito makipag-ugnayan si Santo sa isang kliyente noong Hunyo 19 para ho sa booking na kinabukasan. Ayon nga ho sa mga otoridad, isang Wing Lang Agsu, 42 anyos at Chinese national at residente ito sa Binondo at humili ito ng dalawang babae ba naman no? Sa tulong po ng building administrator na sinakay ng mga operatiba sa ROM o 606 si Lee Chamber Hotel na dinakip ang mga pariyong suspect na si Santos at si Zay. Naharap ngayon sa ang mga suspect sa kasong paglabag sa anti-trafficking and person act of nasa kusodiya ngayon ng pulisya at patuloy naman monitor ng MSWD ang kalagayan ng nasabing biktimang bata, mga kabigtay. Arangkada. News. Balitang Nasyonal. Philippine Standard Time, mga kabig time, oras po natin ay alas 6:25 na po ng umaga. Kilos-kilos dahil tanghali na po, mga kabig time. Samantala sa Balitang Ronda Probinsya ngayong umaga, Ronda Balita. Sa Ronda Balita ngayong umaga, landslide na ikinabahala ngayon sa landfill. Pinatigil ng grupong Pinoy Actions ng Governance ang environment operation para ho dito sa landfill sa barangay Mankatian sa Porac, Pampanga. Lungsod na rin sa panganib ng dulot ng posibilidad na kabilang dito sa pagguho ng lupa sa nasabing lugar o pagagasa naman ng lahat. Ayon nga sa kay Mcro Chi Kuanggo, ang campaign officer ng Pinoy Action, na malaking mapagwasak sa kalikasan kung ito ay patuloy ang operasyon sa landfill na sinasabing Eco-Protective Management and Corporation ng EPMC. At ito ay anya ni Kuangko na hindi lamang ang kalikasan ang mawasak, dulot nga sa lahar kung hindi mga kalusugan ng mga residente dahil nga sa amoy ng katas ng nasabing basura. Kapatid dito sa grupo ng landfill na ginawa ang gamit ang volcanic mold o lahar sa madaling mawasak, dulot ito sa pag-ulan at paglindol doon. Binigyan din ni Guangko na dapat ay umaksyon ang pamalaan para ipatigil ang operasyon at para maiwasan ng anumang disgrasya ng mga ito na nirahan malapit sa nasabing lugar. Ito ay nagbabala naman si Guangko sa mga otoridad na mga stakeholders na posibleng ito magdulot ng malalang problema sa una ho dito ang kalusugan at ang kapaligiran kung ito ay patuloy na hayaan ang operation na nasabing landfill. Dagdag pa ng Pinoy Action, ang landfill ay dapat ligtas ang kaligtasan at ang para ho sa mga publiko, lalo ho dun sa mga mamayan na malapit sa area ng landfill, mga kabigtyan. Arangkada.
Balita. Samantala sa balitang nasyonal, truck ay biglang umabante. Sa 60 anyos na rider, pisak mga kabigtay. Arangkada. Samantala patay ang 60 anyos na motorcycle rider ng Mabanga. Siya sa 10-wheeler trucks na biglang umabante wala sa pagparada sa Payatas Road sa Quezon City. Naipit ang biktima sa ilalim po ng bumper ng truck at ito ay diniklarang dead on arrival sa hospital. Ayon nga sa saksi, habang ang China o charge ang battery ng truck ay bigla itong umabante ang walang driver sa loob po na tumama sa nasabing rider. Umalis sa lugar ang truck ng driver at kasalukuyan hinahanap ng pulisya na posible itong kasuhan siya ng reckless and imprudence resulting in homicide, damage and property mga kabigtay. Arangkada. Balitang Nasyonal. At yan po ang ating nakalap na mga balita ngayong umaga. Balitang lokal, balitang abroad at balitang ronda probinsya. Ang balitang nasyonal ngayong umaga. Ako po ang inyong kabig time bang na po doon. Nagpupungkay po ng isang magandang umaga po sa ating lahat. And standby sa ating mga report ng ating mga big news reporter. And standby mga kabig time at tayo muna ay mag-commercial break. At babalik po agad ang ating balitaan dito sa big news ngayon na Pilipinas. Standby mga kabig time at tayo muna ay mag-commercial break. Babalik po agad ang ating balitaan dito sa big news ngayon Pilipinas. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Walang pinipiling panahon ang sakit na dengue. Tag-ulan man o tag-araw, huwag hayaang dumami ang lamok sa inyong lugar. Panatilihin ang kalinisan sa ating tahanan. Ang dating 4S kontra dengue, lalong pinatibay. Mag-5S na. Una, search and destroy mosquito breeding places tulad ng mga liwang gulong, paso, balde, at drum. Pangalawa, secure self-protection tulad ng pantalon, long sleeve na damit, at mosquito repellent. Pangatlo, seek early consultation lalo na kung may simptomas na ng dengue tulad ng mataas na lagnat, sakit sa kasukasuan, at pananakit ng likod ng mata. Pang-apat, support fogging and spraying only on hot spots areas. Pang-lima, sustain hydration lalo na kapag nilalagnat dahil sa dengue. Laging tandaan ang 5S para iwas dengue. Search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas, and sustain hydration. Ang dengue, nagbabanta. Mag-5S para laging handa. Isang paalaala mula sa Department of Health at manimpilang ito. Business Exponent, General Professional Partnership and Company offers the following services: audit, accounting, tax compliance, bookkeeping, management consultancy, assistance on compliance with SSS, HTMF, registration of business, brochure, and other related services. We also conduct online consultation and training. Business Exponent, General Professional Partnership and Company, located at Mabini Street, Poblacion, Batangas City, with branch at New Public Market, Maharlika Highway, Santo Tomas City, Batangas, with contact number 0917-504-7962. Business Exponent, General Professional Partnership and Company. Sa oras na kailangan mo ng karamay at patnubay,
Center. Kalusugan mo, una dito. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Standard time mga kabitay, mga oras po natin sa ating orasan ngayong umaga ay alas 6:34 na po ng umaga. At tanggapin natin report mula naman sa patrol number 13. Alan De Pedro mula sa North Cotabato. Itong sa kanyang balita sa Menro Mensayap, North Cotabato ay nagkakaisa as para ho sa balik o kinaiyahan festival, itong tree growing activity para naman sa probensya. Alamin natin ang activity dyan po sa Mensayap, North Cotabato. Alan, standby. Patrol Report. Wala sa North Cotabato, patrol number 13. Kuya Alan, magandang umaga. Ibalita mo. Magandang umaga mga ka-big time para sa big news nga ngayon mula dito sa North Cotabato. Nakiisa ang kawani ng Midsayap Municipal Environment and Natural Resources Office of Minro. Midsayap ng ikatlong taong selebrasyon ng balik kinaiyahan. Itong kinaiyahan ka big time nga Sir Bong. Sa Tagalog ito ay yung kinaiyahan ay ano yan? Parang mahirapan ako sa kinaiyahan. It means sa Tagalog ay kaugalian. Yan. Kinaiyahan o kaugalian o kinaiyahan festival, tree growing activity ngayong araw o kahapon ito na isinagawa sa Alyusan Sanitary Landfill, Barangay Pagangan, Alyusan, Cotabato. Ang nasabing programa ay inisyatiba ni Cotabato ng Cotabato Provincial Government Unit na nilahukan ng iba't ibang Menro Office sa Cotabato 1st District gaya ng Pikit, Pigkawayan, Alamada, Libungan, Midsayap, Banisilan at Alyusan na siyang host municipality ng aktibidad ng taon ito. Alayon ng naturang programa ay upang maibalik ang kalikasan ng mga endemic at native tree species at unti-unting nawawala kung saan ang kalikasan ng probinsya sa buong North Cotabato. Ang kaparihong programa ay isa sa mga binibigyan halaga ng Menro Midsayap para sa pagsulong ng naturang programa. Ang pagkikilahok ng Midsayap sa naturang programa ay patunay na hangarin din ni Mayor Rolly Yordaman Sakdalan, Mayor ng Midsayap, sa pagpangangalaga ng kalikasan maliban sa mga programang iniimplementa ng bayan. At yan ang report para sa Big News ngayon, Pilipinas. Ito si Patrol number 13, Alan D. Pedro. Big News. Patrol Report. Big News. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Palabing standard time mga kabigtay, mga oras po natin sa inyong mga orasan ngayong umaga ay alas 6:38 na po. Samantala, tanggapin natin report mula naman kay patrol number
10 Jomar Abdul. Sa kanyang balita, Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region PROBARM ay may bago na ng Regional Director. Mula sa BARM, Patrol Number 10 Jomar Abdul, standby sa balita. Patrol Report. Yes, magandang umaga, Jomar. Ibalita mo. Magandang umaga mga ka-big time para sa Big News ngayon, Mindanao. Formal nang nanumpa si Police Brigadier General Jason D. Guzman bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa isang Chain of Command Ceremony na ginanap noong araw ng Linggo sa Camp Brigadier General Salipada K. Pindatun sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. Pinalitan niya si Police Brigadier General Romeo Macapas na ililipat naman sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sinabi ni D. Guzman na susundin niya ng mahigpit ang mga direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kabilang na ang pagpapalakas ng police visibility sa mga lansangan upang mabawasan ang krimen. Plano rin niyang ipatupad ang 5-minute response time sa Cotabato City katulad ng ginagawa sa Metro Manila. Pag-aaralan din ni D. Guzman ang pag-aayos ng bilang ng mga pulis sa bawat istasyon upang mas epektibong mapanatili ang kapayapaan at seguridad at nang masugpo ang mga kaso ng pamamaril. Isa sa mga pangunahing hamon na kanyang haharapin ay ang nalalapit na parliamentary election sa BERMM. Nananawagan si D. Guzman ng patuloy na kooperasyon sa mga mamamayan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ng Bangsamoro. Pinangunahan ni Lieutenant General Edgar Alan Ocubo na siyang Chief of Directorial Staff ng PNP ang seremonya ng pagpapalit ng pamunuan. Si D. Guzman ay dating Regional Director ng Police Regional Office 10 o Northern Mindanao bago inilipat sa BARM Region. Kapwa membro ng Philippine National Police Academy o PNPA Patnubay Class of 1995, sina D. Guzman at Macapasa. Para sa Big News ngayon, Pilipinas, Patrol numero 10, Jomar Abdul. Patrol Report. Police Report. Ronda Balita. Arangkada Balita. Standard time mga kabigtay, mga oras ay alas 6:41 na po ng umaga. At tagapit ng report mula naman sa Patrol number 14. Faisal Mantawel, standby. Number 11, sorry. And sa kanyang balita ngayon ay dalawang terorista patay. Sa dalawang mga kasamahan sa arestado naman sa enkwentro. Dyan po sa Maguindanao del Sur. Wala sa Central Mindanao. Patrol number 11. Faisal Mantawal sa kanyang balita. Standby, Faisal. Patrol Report. Yes, Faisal, magandang umaga. Ibalita mo. Yes, nasawi ang dalawang mga lokal na terorista habang nadakip naman ang dalawa nilang sugatang mga kasamahan dahil sa engkwentro sa tropa ng pamahalaan sa may barangay Libutan, Mama Sapano sa Maguindanao del Sur. Naglunsad ng decisive military operation ang mga elemento ng 6th Infantry Rescue Battalion, 33rd Infantry Makabayan Battalion at iba pang mga operating unit sa ilalim ng 6th Infantry
Unifier Brigade laban sa mga membro ng Daula Islamia Hasan Group pasado 1:00 ng madaling araw noong Hunyo 22, 2025. Ito ay makaraang makatanggap ng ulat ang kasundaluhan hinggil sa pagtitipon ng mga lokal na terorista sa lugar at nagbabalak ng karahasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga IEDs sa mga matataong lugar. Sa ikinasang operasyon ng militar, 2 kasapi ng lokal na teroristang grupo ang napatay. Kinikilala ang mga ito na sina Tahir Salim Suib, 41, residente ng Barangay Baka, Dato Udin Sisuat sa Maguindanao del Norte, at si Bin Ladin Adi Kamid, 23 taong gulang, na nakatira naman sa Makasampen, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Samantala, 2 kasamahan nila ang nadakip matapos ng masugatan sa nasabing sagupaan. Sila ay sina John Kayugin Liusin, 37, mula sa may barangay sa Libo, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, at si Rasul Mendoza Kariman, 31, residente ng barangay Bagan, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Agad namang dinala ng mga sundalo ang 2 sugatan sa magkakaiwalay na pampublikong pagamutan para sa agarang atensyong medikal. Nakumpiska sa lugar ng engkwentro ang 2 M116A1 rifles, isang caliber 45 pistol, mga sangkap sa paggawa ng improvised explosive device or IED, isang unexploded ordnance or UXO, iba't ibang cellphone, isang Bast Hill molecular scope, sirang bipod, kagamitang pang-communication, at isang female clutch bag na naglalaman ng mga peking ID. Bunsod nito, inatasan ni Brigadier General Edgar Cato, Commander ng 6th First Infantry Brigade, ang kanyang mga tauhan na higit pang paigtingin ang pagtugi sa iba pang mga membro ng nasabing grupo na tumakas mula sa pinangyarihan ng sagupaan. At pinuri naman ni Major General Donald Gudiran, Commander ng CID at ng Joint Task Force Command, ang maagap na pagresponde ng tropa ng pamahalaan dahilan para mapigilan ang planong pananambutahe ng lokal na terorista sa mga mamayan ng Central Mindanao. Ang mga kasundaluhan ng Joint Task Force Central kasama ang mga kapulisan ay patuloy sa pagtutok at pagtugis sa mga nalalabing membro ng teroristang grupo upang tuluyang wakasan ang banta ng karahasan sa rehiyon. At para sa Big News Ngayon Pilipinas, Patrol number 11 Faisal FM, Mantawer. Patrol Report. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Walang pinipiling panahon ang sakit na dengue. Tag-ulan man o tag-araw, huwag hayaang dumami ang lamok sa inyong lugar. Panatilihin ang kalinisan sa ating tahanan. Ang dating 4S kontra dengue, lalong pinatibay. Mag-5S na. Una, search and destroy mosquito breeding places tulad ng mga lumang gulong,
baso, balde, at drum. Pangalawa, secure self-protection tulad ng pantalon, long sleeve na damit, at mosquito repellent. Pangatlo, seek early consultation lalo na kung may simptomas na ng dengue tulad ng mataas na lagnat, sakit sa kasukasuan at pananakit ng likod ng mata. Pang-apat, support fogging and spraying only on hot spots areas. Pang-lima, sustain hydration lalo na kapag nilalagnat dahil sa dengue. Laging tandaan ang 5S para iwas dengue. Search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas, and sustain hydration. Ang dengue, nagbabanta. Mag 5S para laging handa. Isang palaala mula sa Department of Health at ng himpilang ito. Business Exponent, General Professional Partnership and Company offers the following services: audit, accounting, tax compliance, bookkeeping, management consultancy, assistance on compliance with SSS, HTMF, registration of business, brochure, and other related services. We also conduct online consultation and training. Business Exponent, General Professional Partnership and Company, located at Mabini Street, Poblacion, Batangas City, with branch at New Public Market, Maharlika Highway, Santo Tomas City, Batangas, with contact number 0917-504-7962. Business Exponent, General Professional Partnership and Company. Good morning muli at sa ating mga kabig time. Good morning! Kamusta po ang inyong mga araw, ano? And syempre, ay nako, talaga namang ang bilis ng oras natin. Nako, alas ay 50 na po ng umaga. At balik po tayo dito sa ating balita kanina, itong regarding ho sa landfill. O magkaroon po ng landslide. Yan po sa bagay ngayon ng Pampanga. Dahil nga ho sa itong sinusulong ng isang organisasyon para ho dito ang mapigilan at maayos, ano? Dahil nga dito sa landfill, dyan sinasabi po ng Eco Protective Management Corporation ng nag-iintindi dito ang EFMC, ano? Kasi alam mo ko mga big time, dapat to dito sa mga sanitary landfill, yan po sa inyong mga lugar, yan ho ay mas tuunan ng pansin ng lokal na pamalaan. Dahil nga ho sa malaking problema, una ho ang nasa palibot o sa malapit ng ilang kilometro kung saan yan sa mga landfill dahil sa inyong mga lugar. Kasi ho dito sa ating mga probinsya ay meron kayong mga sariling landfill, either o dun sa mga municipality, sa city, province-wide. Yan ho ay dapat tuunan ng pansin ng inyong mga lokal na pamalaan. Dahil nga ho sa nagiging problema yan, pasakit yan. Una ho, ang laking epekto ito sa kalusugan ng ating mga mamayan na kung saan malapit po ang mga tirahan sa nasabing area ho ng landfill kung saan man. Kung meron kayong mga landfill ho dyan sa inyong mga lugar. Ano? Kaya nga po, dapat ay hindi ho yung pag-segregate, yung pagsasaayos po, paghihiwalay po ng mga di nabubulok at nabubulok na mga basura, dapat ho ay nasasaayos po yan. Para ho ay pagdating sa sanitary landfill ay alam na po kung saan, ano? Pero ibang sanitary landfill na talagang malinis at mas malayo ho sa mga residente at talagang ito ho ay pinaplano, ano?
Dapat po dito sa ating mga barangay ay turuan ng ating mga kababayan pagdating ho sa dissemination at information pagdating ho sa nasabing paghiwalay ang di nabubulok at nabubulok. Yung mga plastic mga wet and dry yan po kailangan mga kabig time ay sa barangay pa lamang ay mayroong coding kaya nga po ditong ating mga MRF na yan marami po yan sa inyong mga lugar kung saan ay dapat ay makikiisa at makipagtulungan ang mga residente pagdating ho sa basura hindi yung pakalat-galat at siguro iwalay po natin at alam mo ba yung mga madalas nagiging problema at naging baho ng mga basura ay una yung mga nasa bahay kung kayo po ay may mga apartment or either kayo po ay naka-dorm, kayo po ay naka-condo, kayo po ay naka-bed space. Yung inyong mga, kung kayo po alimbawa, kung kayo ho ay mamalingke. Diyan po sa mga palingke, siyempre kung kayo po ay bibili ng mga isda, so dapat to ipapalinis na ho ninyo. Wala kayong hasang na kasi yan po ang madalas na tinatapon ng mga ating mga mamimili sa lahat po tayo kasi yan ho inilagay sa plastic. Yung iba naman ay ang teknik ko dyan ay pagbili ng isda, kung may mga alagang aso, kung may mga pusa man, kung inuluto nila yung hasang yung itong mga ng isda and ipapakain sa kanilang mga alagang hayop. Kung iba naman ay hindi na ho parang nilagay na lang sa plastic at the same time ilagay po sa basurahan. Kaya po nabaho Kaya pag yan ho ay kumagalat at ilagay po sa basurahan sa labas ng inyong mga tahanan, lalong bumabaho at isa pa pagkarga sa merong mga truck na umiikot po sa inyong mga barangay o sa inyong mga subdivision, doon pa yan another baho ulit hanggang mapunta po sa sanitary landfill o dun sa tapunan ng basura. At mag-stock po yan doon. So pag yung mga dagta so medyo mahirap yung sistema. At isa pa yung mga alam ba ninyo ng mga big time, kawawa po dito yung mga bayuman yung sila ang naghahakot ng ating mga basura. Diba? Una ay sasuffer po sila dito. Ang una ay nagiging problema dito itong mga kalusugan ng mga taong naghahakot ng basura sa inyong mga tahanan, sa inyong mga lugar, sa inyong mga municipality kung saan man. Alam mo, itong mga taong ito ang tunay na mga bayani. Dahil nga sila po ay mayroong mga malasakit. Sa atin, sobrang sila, mahal nila ang kanilang trabaho. At dahil nga sa kalusugan. Kaya nga po, yung ibang mga papansin po ninyo, dahil nga dito sa mga barangay, meron tayong bayumancha. Meron sila po yung kumukuha po ng mga basura sa inyo, Dapat to, may mga konsiderasyon din kayo dyan. So, syempre, yung benepisyo, yung mga benefits po, ito ba, may mga insurance, may mga PhilHealth, may mga pagkakasakit po ito. Dahil nga, syempre, yung baho ng mga basura na kanila pong kinukuha, Kaya nga po, itong mga trabaho ng mga nagbabasurero ay mahirap po sa isang banda. Dahil kung wala mga ito ay lalong ang kalat sa ating mga kapaligiran ay hindi masawata. Yung mga magbubuti po mga kabig time, yung mga magbabasura, yan po ay tunay na mga bayani. Dahil nga sila po ay naglilinis at kinukuha ang inyong mga basura. Yung iba naman dyan, huwag kayong mag-iinarte. Huwag kayong basta na parang bagang kung kayo makapagtapon ng mga wagas na ang inyong mga kaluluwa. Sana sana yun sa mga walang modus po dyan Yun lang. Dapat kayo ay marunong makikisama. Yung mga basura po ninyo, wag yung bastang itatapon kung saan-saan, di ba? Yung maugali ninyong mga aso o palaka, ano ba tawag dyan? Wag gayon, yun ay tayo ay makikisama. Ilagay po natin sa tama na kung saan ang di nabubulok at nabubulok, yung mga plastic, hiwalay. Siyempre para naman yung mga naghahagot
o yung or either marami kayong mga plastic po dyan sa inyong mga bahay na hindi ho napakinabangan, ibigay na ho ninyo doon sa mga naghahakot ng mga basura. Malaking bagay po yan, malaki pong tulong dahil nga ho sa extra income ng mga nagbabasura. Ano? At syempre, yung mga basura sa inyong mga bahay, ibibigay na ho ninyo, wag na yung patumpik-tumpik na kayo po ay magiging landfill area din. So, ayun mo, mga kabig time, kailangan natin ay respeto. Respeto ang kailangan ng bawat isa po sa atin. No? Kaya itong mga nasa sa landfill or sa sanitary, yan po ay may perimeter po yan kung gaano po kalayo. Ay mayroong mga LGU na sila po ay na mayroong mga inahire na mga private company na yan po ay maghahakot ng basura. Alam mo ninyo mga kabig time, malaki po ang pera po diyan sa basura basta marunong po kayo. Kaya po ng inyong mga LGU, kung wala po kayong sanitary landfill, wala kayong pagtapunan ng inyong mga basura, yan po ay nagbabayad pa sa ibang mga lugar sa kung saan mayroong malaking sanitary landfill. Or kung gaya po dati sa Metro Manila, may Smoky Mountain. At dyan po sa Quezon City, mayroong Payatas. Yan po ay dyan tinatampon ang lahat ng marumi. Bundok-bundok po ng mga basura na hindi grabe po na talagang walang humpay. Walang tapos ang pagtapon po ng basura. Kaya nga itong yung mga plastic, kung matandaan po ninyo mga kabigtay, ay ang inyong mga lokal na pamalaan ay yan ho ay nagpasa po ng mga ordinansa para ho sa bawal ho ang paggamit ng mga plastic. Kaya nga po ay may mga sandbag or yung mga paper bag na ika nga po ay inyong gagamitin or sako. Kaya nga depende po yan sa inyong mga probinsya na kung talaga ay pa-implement na bawal na po. Yung may mga party lang na pwede pong gamitan ng plastic na kung kayo po ay mamalingki. Kasi alam mo mga kabig time, ang plastic grabe po ito, hindi po basta-basta matunaw. Talagang grabe po ang buhay nito. Talagang yan ho. At syempre, yung pagkalat po ng marumi na mga plastic, lalo po sa mga estero. Diyan po sa Metro Manila, napakagrabe po yan. So ngayon ay kailangan natin dito ay magkakaisa tayo. Hindi lamang po dito sa Luzon, diyan po sa Visayas, diyan po sa Mindanao, na bawat isang Pilipino ay mayroong malasakit. Kasi itong mga nagdudulot ho ng peligro dahil nga sa pagbabaha pagbara po ng mga estero, mga kanal, mga ilog, kung anuman. Dahil nga syempre alam natin ito ay talaga namang isa yan sa problema. Diyan po nga sa Purak, Pampanga. Itong tinatalakay natin. In general, na para ito naman ho ay malaman ng ating mga kababayan na ito ho ay ang basura, depende po yan sa recycle. Depende yan sa sanitary landfill or itong sa mga MRF nila na talaga namang sila po ay marunong mag-recycle ng mga basura. Diyan po sa Laguna ay ginagawang bricks, yung parang hollow block ang nasabing basura. At itong mga plastic, ginigiling, inahalo doon sa gawing semento para magiging maayos. Kasi yan po ay kanya-kanyang diskarte po yan para hindi ho tambak na maraming basura. So kung ang lokal na pamalaan ninyo ay mayroong malasakit at maging maayos ang pag-ayos ng basura, is mas maganda po yan. Ang basura ho ay pwede pang mapakinabangan. At ang alam ko nga dito sa Laguna area, hindi ko lang mapigura or itong Santa Rosa ba ito, na ito po ay mayroon silang sanitary landfill na lahat ng basura sa kanilang lugar ay dinadala doon. Ginigiling yung mga
plastic na hindi na ho kailangan and iba pang mga material o papel at ito po ay nahalo nila no, ginagawang bricks or parang hollow block and at the same time ay binebenta po ito para ho may pagkitaan ng another source of income ng lokal na pamalaan. So di ba kaya ko yung iba na mayroon yung mga MRF na yan, mga facilities na mga nasa area or sa landfill ninyo, yan ho ay nagagamit. So, hopefully sana po ay gumagana kasi milyon-milyon po ang puhunan dyan eh. Kasi yan po ay sa aking pagkakaalam ay mga lokal na pamalaan na mga LGU ho ay ginawang gatasan po yan dati. Siyempre kung anong kauna-una and then pa sa una lamang okay lang kasi alam mo sa totoo lang po no mga kabig time yung mga lokal na pamalaan po natin mahilig bumili ng mga machine po yan kasi ang pangaturan bibilin mo ng 10 million, 20 million, 25 million depende ho sa mga machine na kanilang po binibili. Siyempre kung palagay po natin 25 million po yun ay maari po maging 20 million para mayroon namang kaunting pangkape si Mayor. May mga ganun no. So ngayon pag nasira po yan sinasabi po nila mayroong warranty po yan ganito ganon syempre gawin pa ho nila yan. Pagkatapos po yan pag nasira na yan pabayaan na po ng lokal na pamalaan yan. I tell you sa inyong mga lugar for sure ako nangyayari po yan. Hindi lang po dito sa Luzon dyan po sa Visayas dyan po sa Mindanao. Yan po ay sa una-una lamang parang sasakyan yan na ikaw po ay talagang sa una tudo punas. Sana all. Ay nako puro punas-punas lang sa una pag naluma na hindi na. Okay, good morning mo yan sa ating mga kabig news ngayon Mindanao. Good morning Sir Bong. Magandang umaga po ang kabig time Jumar Abdol. Good morning sa iyo Jumar At gandang umaga po sa iyo dyan, right? And yan nga po no doon sa topic ko natin itong basura no na sana po ay yung mga kumakain like og candy yung mga basura po ninyo kayo ho ay ilagay ninyo sa bulsa, huwag kayo tapon kasi pag kahit candy po yan pag naitapon po ninyo yan ay marami na po yan problema na ulit yan. Alam mo ako pag kumakain akong candy nilagay ko yan sa bag ko yung konting tawag na ito yung foil niya di ba or panit ng candy o balat ng candy na yan ho ay yung ilalagay sa iyong bag para ika nga po hindi na magtapon po dyan. At syempre isa pa ho no doon sa mga may mga mahilig yung mga mamimili o kumain anuman na ika nga po yung mga nagbabiyahe madalas na ugali po ng mga nagbabiyahe sa probinsya totoo po yan yung mga nag-out of town hindi natin nilahat naman yung iba ay nagiinom po ng mineral water ng tubig yun yung kanang bottle po tinatapon lang mismo itapon na lang ho yan walang parang wala nakakita sa mga kunwares doon sa mga probinsya malalayo yung mga daan wala makikita bundok man itapon na lang nila yun ganun ang kanilang mga bote wag po dahil isa yan sa malaking problema natin wag mo sabihin ay malapad naman yan ika malinis po yan at nako malayo po yan hindi dahil nga sa isang bagay sa isang basura na inyong tinatapon nako may malaking perwisyong aabutin tayo diyan. So kaya po mga kabig time dapat ho ay mayroon kayong malasakit yung pagdating ninyo kung may mga sasakyan nagbabiyahe mapagkain lahat kung may mga stopover kayo kung kayo po ay may mga terminal may mga lugar na kung saan ay doon po ninyo ilagay at itampon yung mga basura na inyong dyan po sa inyong mga sasakyan sa inyong mga bag para ho kayo ay merong malasakit. Tayo mga Pilipino dapat ilagay natin sa kukuti natin na tayo ho ay merong malasakit. Hindi porket na ganito tayo okay tayo ayos tayo hindi po tayo ayos dahil syempre sa ating climate change ay medyo mabigat-bigat na overpopulated na tayo population po natin syempre sa Kalakang Manila ay masyadong mausok sa
sabi nga nila, mahirap ang buhay sa Manila. Ngayon po, sa probinsya, same din po yan. Mausok na ho ang mga probinsya. Hindi po pwede sinasabi natin, nakukaunti lang ito, ang lapad ng parang ho, ang lapad po ng aming lugar po dito, hindi ho. May climate change po yan. Siyempre, sama-sama na po tayo dyan. Diba? Hindi lamang din sa Luzon, nandyan po sa Visayas, nandyan po sa Mindanao. Sama-sama po yan. Kaya may hangin diba? Kaya po mga ka-big time, dapat meron tayong mga malasakit bawat isa sa atin. Alright? Ang oras natin mga ka-big time, nago ang oras ay alas 7:08 na po. At tayo po ay magpaalam na. Maraming salamat sa ating mga kasamang patron, Alan De Pedro, Jumar Abdol, and Faisal Mantawal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, and God bless. Ingat-ingat po tayo. At don't forget, share, like, and follow po ating live today dito sa Big News Ngayon, Pilipinas. Magandang umaga po. Good morning! Ako po ang inyong ka-big time, Big Time Bong Dafungudong. Nagpupugay ng isang magandang umaga sa ating lahat. Good morning! And see you tomorrow again dito sa ating balitaan sa Rangada Balita Ngayon Nationwide. Maghahatid ng balita at serbisyo publiko. Bye-bye and God bless po sa ating lahat. Ko na rin na ako'y may pagtingin, huwag ka sanang mainis kung masyadong mabilis.